Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga kababayan, mga ka-TH. Ang ating video ngayon ay tungkol sa napakalaking proyekto ni PBBM. Katas yata ito ng Wealth for Humanity ng Marcos. Kasi kung nakita nyo, ang budget dito ay 219 billion pesos. Napakalaki ng budget at saan kaya kukuha ng pera? Sino kayang magpahiram sa atin? Kaya ito na nga yung sinasabi sa kanyang ama na gagamitin ang pera sa mga proyekto para sa pag-unlad ng Pilipinas, lalo na sa mga infrastructure project. Ito na yung tulay, katulad ng ginawa nila sa San Juanico Bridge na hanggang ngayon ay napakatibay na tulay at functional pa. Hindi katulad ng mga gawa ng mga kurakot na mga presidente. Ang kanilang mga tulay ay gumuho na wala pang 10 taon. Kaya itong Bataan Cavite Interlink Bridge ay magdugtong ng Bataan at Cavite. Kung bihayin mo yan sa mainland ay aabot siya ng 5 oras. Pero kapag na-connect na itong tulay, Bataan to Cavite, ay makukuha lang ng 45 minutes ang pagtawid sa tulay. Imbis na 5 hours, Bataan to Cavite ay magiging 45 minutes dahil sa napakagandang tulay na ito. State of the art, at ang mga arkitekto at engineer na gumawa nito ay taga-ibang bansa na mga eksperto sa paggawa ng tulay. Kaya napakaganda, at sa buong Asia ay ito daw ang pinakamahabang tulay dahil ito ay 32 kilometers span. 32 kilometers. Ang layo-layo niyan. At tumatawid sa dagat, at napakaganda dahil sa mouth, sa bunganga ng Manila Bay mismo nakalagay ang itatayo ang tulay na yan, at makikita yan ng mga pumapasok na barko. Katulad sa Mactan Bridge, ay napakaganda ng Mactan Bridge sa Cebu, dahil na rin yan ay nasa entrada siya pagpasok ng Cebu. So ganun ang mangyari, pagpapasok ka ng Manila Bay ay napakaganda ang makikita mong view. Itong tulay na ito na napakaganda, mayroong LED light sa gabi. Okay, atin na umpisahan. Pakinggan muna natin si PBBM sa kanyang sinasabi tungkol sa proyektong ito. Connectivity. And when you talk about connectivity ngayon, it will go on for 5 years. And then in terms of the economic benefit, well, maliwanag na maliwanag yan. Pag binuksan mo yung isang lugar, naging madali ang pagpunta. Isipin natin, mababawasan yung biyahe mula sa 4 na oras ay magiging 45 minutes na lang. Malaking bagay yun. At may magandang daan na can take, hindi lamang mabilis, kung hindi mas madaming nakakayanan na traffic. Kaya ito yung mga problema natin, supply chain problems. This is the solution. The Bataan Interlink Bridge project will transform the infrastructure landscape of the Philippines. Spanning the mouth of the world-famous Manila Bay, the project will provide a vital transportation link for the region and the nation. At 32 kilometers long, the new iconic gateway will drastically cut travel time between the provinces of Cavite and Bataan from 4 to 5 hours down to only 30 minutes. The project is made up of 6 main components. On the south end, a new highway connection will link the existing roads in Cavite to the bridge. Out over the water, a low causeway structure called the Marine Viaduct carries vehicles along the majority of the bridge and leads to the first of 2 shipping channel crossings. Eto, kung napansin nyo, ang tulay ay parang ahas yan, naka S-shape. Nangyari yan dahil sa pag-construct niyan ay tinitingnan ang flow ng current ng tubig. Kaya ganyan, at yung lupa din, ang sinusundan ay yung matitigas na lupa at mababaw. lupa dyan sa dagat. Kaya nagiging ganyan. Marami kasi ang
Taka, bakit litrang S yan? Bakit hindi na lang straight para konti na lang ang magamit na materials? Ang kasagutan ay ang terrain. Sinusundan yung matigas na klaseng lupa para solido yung foundation ng mga piers, ng mga poste. At hindi lang yan, pati yung current, kung saan yung malakas palagi na current, ay medyo magkukurve doon ang hugis ng tulay. Okay, patuloy tayo. The South Channel Crossing is an iconic cable stay bridge structure with one of the longest cable stay spans in the world. Near Corregidor Island, the bridge has an interchange which allows for turnarounds and will connect to the island as part of a future project. The North Channel Crossing spans over the second shipping channel. And finally, back on land, the highway extends to connect to the existing roadways in Baton Province. For a detailed look into each of these project components, we return south to Cavite. Here in Nike, we see how the new highway connects to the existing Antero-Seriano Highway and heads alongside Timolan-Balsahan before passing through the new Gateway Entry Monument at the water's edge. Ganda. The marine viaduct follows a gently curving alignment that is derived from the connectivity and navigational constraints. It also creates a pleasantly dynamic driving experience. Deep marine foundations provide stability for all the piers, and the simple single-column pier design creates a clean and contemporary visual rhythm. Ayan, ito yung suspension dito, yung merong mga kable, ay 900 kilometers yan, make that 900 meters ang span yan. Kaya napakahaba niyan. Sabi kanina ay the longest span suspension bridge sa Asia. At doon sa unahan ay meron din doon, dumadaan diyan ang mga barko, dalawa ang daanan. So ito yung malaki dito sa malapit sa atin. Ito yung first channel, pangalawang channel, yung medyo malalim ang dagat. Yung sa unahan, dumadaan doon ng mga barko. Kaya yan, meron daw rhythm ang tulay, parang may ritmo siya. Parang mayroong waves, ganyan, may rhythm. Kaya aesthetically ay napakaganda ang tulay. Lalo na sa gabi ay nag-iilaw ito using LED, solar. Solar lang, tipid siya kasi hindi ko magamit ng grid electricity. Solar siya. Kaya paggabi ay nag-illuminate siya ng iba't ibang kulay at napakaganda. Sa Asia, ito daw ang pinakamahabang span na tulay. Buong Asia to Kaya we must be proud. Under PBBM administration ito nagawa ng project. Steel water. The folded steel inlay gives the insides of the towers a textured feel reminiscent of the thatched palm roofs found on indigenous Filipino houses. This distinction from the smooth gray concrete breaks down the scale of the tower into light, thin blades. The tower tops are asymmetrically angled, and the pair of towers mirror each other, like bookends framing the channel. The architectural lighting for both cable stay structures includes three components: tower illumination grazing the recesses along the height of the tower, cable uplights, and approach piers lit from small downlights at superstructure level. All fixtures are durable LEDs, and the entire bridge will have fully programmable color-changing possibilities. The driver's view is the way most people will experience the bridge. This is why it was important to put the tower treatments on the inside surfaces, facing the traffic. The perspective of approaching the towers from far away and then getting closer and closer will reveal new details every time the light and shadow change throughout the seasons. The open steel rail barriers allow users to fully enjoy the magnificent views of the surrounding landscape. From the roadway, you can feel how the structure above envelops you, like driving through a cathedral of cables. Makita niyo yung
yung mga kablyo ang lalaki at talagang matibay siya at moderno ang pagkagawa. Kaya super ganda. Ang super mega project na ito ay mayroong halaga na 219 billion pesos. 219 billion. Kaya hindi basta-basta, makikita naman natin. Kung kurakot ang administrasyon ng PBBM, hindi siya dapat magagawa ng mga ganito na proyekto na ang lalaki ng budget. Kaya tama nga ang sabi nila na yung last will testament ng FM about the Marcos wealth. Kasi klarong-klaro naman na si PBBM talaga ang spiritual wonder boy. Siya yung isa sa may-ari ng mga account, beneficiary. Kaya kung siya yon at siya naman talaga ay dapat sundin niya ang habilin ng kanyang ama na 90% of the Marcos wealth for humanity, for the Filipinos, ay ilaan sa mga proyekto na katulad nito na magbibigay ng ginhawa at magbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino na nakatira diyan, Cavite, Bataan, ay meron na silang koneksyon at madali lang ihatid yung kanilang mga goods o kung ano man, ay madali sila makarating sa kabilang lugar from Bataan to Cavite. Kaya yan, hindi lang yan, marami pang proyekto na gagawin si PBBM. Umpisa sa mga nakaraang taon na ito, at sa taong 2025, ang proyekto na ito ay merong estimated na 5 taon matapos. Kaya umpisahan daw ito ngayong katapusan ng taon na ito, 2024. At kung hindi man ngayong katapusan ng taon, ay sa umpisa ng 2025. Kaya atin abangan yan. Kasi okay na daw, approve na ang budget dyan eh. Kaya ang paggawa na lang at ang pag-construct. As the middle segment of the marine viaduct nears Corregidor Island, simple off and on ramps in each direction. Ang ganda oh. Kasi sa Corregidor Island ay mag-stop over ka. At merong, kung nakita nyo itong tulay dito sa baba, merong bumaba na disenyo ng tulay na pababa mismo sa Corregidor Island. Kaya hindi ka nasasakay ng ferry boat, kundi sa tulay ka na lang dadaan. Kaya mas madali na lang sa mga nakatira sa Corregidor. Madali na lang na makapunta sa it's either Bataan or Cavite. Ang ganda pala ng hugis ng Corregidor, no? Parang ahas siya. Parang ahas siya na lumalangoy sa dagat. Ganda. Okay, tapusin na natin ang video. Allow drivers to change direction on the highway. A future project will connect a road from the island to this interchange. Ganda oh. The North Channel crossing is the smaller of the two cable stay segments, but it is still a significantly large structure. Its main span stretches 400 meters long. 400 meters. Yung isa kanina, yung malaki na mayroong suspension cable, itong ganito, ay 900 meters span. Ito pala yung medyo shorter siya kasi 400 meters. Pero 400 meters is almost half kilometer, kaya sa actual ay talagang malalayo ang span niyan. At yung isa ay halos 1 kilometer ang span, yung malaking suspension cable sa kabila. Ngayon, ano lang ba ang laki ng isang barko, di ba? Kung dadaan sila diyan, maluwag na maluwag talaga. Dahil 400 meters, yung isa 900 meters. Kaya kung alam nyo na, kapag gawang Marcos, katulad ni FM, yung San Juanico Bridge, isa sa mga example yun, na nagdugtong ng mga isla sa Leyte, ay hanggang sa ngayon ay nadadaanan pa ng mga 4 wheels vehicle. Hindi katulad ng mga project ng nakarang administrasyon kung
nakita niyo sa mga news, ay hindi na madaanan ngayon ng mga four wheels, mga bisikleta na lang at motor. Kasi narurupok kaagad kasi Class B, ibig sabihin may kurakot kasi ginagamitan ng Class B materials. Kaya sa mga ganyan na mga katulad ng tulay, kasi everlasting yan dapat Class A talaga ang gagamitin ng mga materials. Kaya kung Class B, ibig sabihin nagtipid. So may kinurakot, di ba? Ganyan lang yan. Okay? So malapit nang matapos. Due to its differing proportions from the South Channel, the roadway deck this time is a frame system comprised of steel girders and floor beams. The deck is lifted 47 meters above the water, and the full tower height is 181 meters tall. Where the South Channel crossing was idealized around clasped hands that come together, the North Channel tower evokes uplifted hands as the central steel element opens wider as it nears the top. In this way, they both use the same visual language already established by the architectural theme, but still have their own unique identities. They are sister structures, and the rest of the components of the project make up the remaining family and may be powered by solar panels on top. Their custom-designed poles are vertical throughout the standard marine. So ayan, nakikita natin, no? Yan na yung sinasabi ko na mag-iilaw siya sa gabi at nag-iiba ang ilaw niyan. Hindi lang isang ilaw, kundi kapag-bago ang pag-iilaw niya. Iba't ibang kulay ang makikita. Kaya napakaganda kasi entrance siya ng Manila Bay. Pagpasok mo ng Manila Bay, yung mga nagyayate, yung nagyayats, yung mga sumasakay sa cruiser, okay, sa mga floating casino, makikita yan Kaya parang nasa ibang bansa na rin tayo. Example, sa Australia ay meron silang ganyan na mga tulay na makikita sa harbor, sa entrance ng Australia. Kaya sa ganyan pa lang ay makikita nila na talagang nag-improve na ang Pilipinas sa mga bagong infrastructure. Kaya yan ang mga palatandaan na nag-umpisa ng makikita ang katas ng tinatawag na Marcos Gold for Humanity. Kasi hindi yun ibibigay. Hindi ibibigay sa bawat tao, kundi ilaan sa mga proyekto pang-edukasyon, infrastruktura katulad ng ganyan, sa mga highways, public buildings, at iba pang mga healthcare na mga klaseng produkto. Okay, so ito lang ating episode sa ngayon. Mabuhay PBBM at mabuhay ang kanyang ama na siyang nangunguna sa pag-develop ng Pilipinas through infrastructure project na katulad nito. At hanggang sa muli, kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam at ingat kayong lahat. God bless the Philippines.